Oy, part 12 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Pa-flashback na nga itong si Kyoka noong panahon na masaya pa itong namumuhay sa kanilang munting nayon, hanggang sa mabago nga ang lahat ng ito nang lumutang na ang mga Shuki sa kanilang lugar kung saan pinagpapatay ang kanilang mga kanayon, at isa na nga rito ang lubos tumatak sa kanyang Shuki na unicorn. Sa kasalukuyan ay todo nakipagsabayan na nga sila Yuki at Kyoka sa nasabing Shuki, ngunit sa kasamaang palad ay sadyang may kalakasan ang batak na Shuki, na maging si Shikoku ay nagpaiwan na muna at medyo nawili sa Shuki at manunood nga muna raw siya kahit niyaya na nga ni Shoryu na umalis na at tapos naman na raw ang layo nila sa lugar na yun. Kalaunan ay umalis na nga itong si Shoryu, bitbit sila Koko at Yuno habang patuloy naman ang bakbakan nila Yuki kalaban ang batak na unicorn, hanggang sa matsambahan na nga ito ni Yuki at desididong manalo. Abat di rin talaga basta papatalo lang itong unicorn at muli na naman ngang nag-transform sa panibagong form nito. Na rekta sinuwag na nga ang ating mga bida. Nang makita ni Yuki ang sitwasyon ng ibang girls ay buong tapang na nga nitong hinarang ang atake ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang bibig, na lubos kinamangha na nga ni Shikoku at pambihira rin daw talaga itong binata, di rin syempre papahuli si Kyoka na siya nang ang binanatan ang unicorn, at sa tulong nga ni Yuki ay kalauna nagawa nilang magapos ang unicorn. Wala nang ang sinayang pa na oras itong si Kyoka. Kaakibat ang mga alaala at pagpupursiging kanyang ginawa maipaghiganti lang ang kanilang bayan, ay todo-todo at buong lakas nang ang binirohan ng pangmalakasang atake ang kinasusuklamang Shuki, na siya na nga niyang natalo at na-chap-chap sa huli, sabay batsi na nga nitong si Shikoku nang matalo na ni Kyoka ang Shuki. Moment na nga si Kyoka, at iniaalay niya raw ang tagumpay na ito sa kanyang mga kanayon, habang itong si Shikoku naman ay lubos ang pagkamangha sa ating mga bida. Lalo na nga raw sa binata na tila masarap daw maging jowa. Agad inasikaso na nga ni Tenka ang kanilang mga kasamahan at itnel-iport sa kanilang base, na lubos pinag-alala na nga lalo nitong si Yuki at lubhang sugatan pa. Dito na nga rin nila tinanong si Aoba kung ano na raw ang plano nito ngayon. Ayon naman sa atin ni Yuki ay sa ngayon medyo alanganin pa silang lumaban ulit lalo na't naubos lahat ng kanilang alagad na Shuki. Ngunit kinuha nga raw ng mga kalaban sila Koko at Yuno kaya di pwedeng hindi niya iligtas ang mga ito. Gusto mo kung willing ka, ako po protekta sa iyo, mungkahi na nga ni Kyoka sa dalaga, at kung wala naman daw itong planong manggulo pa, ay walang dahilan para sila ay maglaban pa. Tsaka kung susumay naman daw ay biktima rin ito ng mato mishap, at huwag daw itong mag-alala dahil gagawin niya lahat para mailigtas ang mga kaibigan nito, dagdag pa nga ni Kyoka dito. At maging itong si Tenka nga raw ay tutulong din pangako nito. Umiling naman itong si Aoba, at bagamat may tiwala raw siya kila Kyoka at Tenka, ay wala raw siyang tiwala lalong-lalo na sa organisasyon. Huwag nga raw silang mag-alala dahil may iba pa naman silang village bukod dito, at trabaho niya raw na pangalagaan ang mga natitira pa nilang kasamahan. Naintindihan naman ito ng dalawang commander, at di nga raw malayo na kung kagagawan nito ng mismong Onmyo Bureau ay siguradong alam din ito ng kanilang Supreme Commander na si Yamashiro, ang leader ng buong Demon Defense Force. Maging sila Tenka ay aminadong iba ang kanilang Supreme Commander, at di nga raw tulad niya, na di magawang basta lang tapusin itong si Aoba sa laban, ay siguradong di raw mag-aalinlangan ang kanilang Supreme Commander, mapatama man yan o mali. Kaya magandang magtago nga raw muna sa ngayon sila Aoba, dagdag pa nga ni Tenka, at okay na rin daw na ganito muna sila sa ngayon nang mas maimbestigahan nila ang bureau. Kalaunan ay nakabalik na nga sila sa kanilang dorm, kung saan sinalubong sila ni Nei. At dito nagpaalam na nga rin si Tenka pagkatapos silang may hatid. Bago makaalis ay muli na naman nga itong bamanat sa jackpot nating bida, na sa susunod nilang pagkikita ay humanda ito dahil aasahan niya raw ang pangmalakasang reward sa kanya ng binata. Nauna na nga itong si Kyoka pumasok at pinaghanda raw sila ng panligo ni Nei, sabay pinaiwan ng commander itong si Yuki at manatili nga raw muna sa kanyang kasalukuyang form at baka may mga umatake pang kalaban. Dito napansin na nga ni Nei ang kalungkutan ng ating bida, na lubos ang pag-aalala sa kanilang mga naospital na kasamahan. Pilit pagpapalakas loob naman itong si Nei at talagang nangyayari raw ang mga ganitong bagay, at huwag masyadong mag-alala bagkos ay ikain na lamang at subukang magsaya. Kalaunan ay natapos na ngang maligo itong si Kyoka, na agad pinuntahan na nga si Yuki para ibalik ito sa human form. Dito na nga iniutos ng commander na magbanlo muna sa shower itong bida natin bago simulan ang reward nito,
at puntahan na lamang siya sa kwarto kapag tapos na ito, na lubos kinagulat na nga nitong binata. Siyang tunay nga ay jackpot na naman ang bida natin na nakatanggap ng reward mula sa dalaga, at doon umunat na nga lahat ng uunat sa bida natin na buwisit siyang hype siya. Support nyo rin Lods yung anime kung gusto nyo makita lahat ng kababalaghan, hihihi. Samantala, sa base naman ng kalaban ay pinakita na nga sila Coco at Yuno na walang malay sa sahig, sabay lumabas ang isang kakaibang itlog na mukhang mek-mek na ayon nga dito kay Shikoku ay pag-aalayan niya ng mga nakidnap na humanoids. Party-party na nga sila Yuki na naghanda pa ng mga pangmalakasan niyang luto at alay niyang araw sa mga dalaga. Lubos na tuwa naman nga ang mga ito pati na ang kanilang mga bisita na nagmula pa sa 6th squad na nakasama nila sa nakaraang labanan. Nang bandang magto-toast na sila ay ipinasa na nga ni Kyoka ang karangalan kay Yuki since itong araw ang star ng nakaraang labanan. Lubos na gulat naman nga ang ating bida na agad nang nagpasalamat sa lahat at doon sila'y nagkampay-kampay na. Kaliwat ka ng kulitan na nga ang paganap ng mga ito, na buong gabing nagsaya kasama ang bida nating mapapasana all ka na lang talaga, pero iba parent talaga si Hirku, haha. Matapos ang kanilang party-party ay napamuni-muni na naman nga ang ating bida ukol sa napag-usapan nila nung nakaraan kasama ang kanyang ate. Kung saan basic nga lang daw ang solusyon sa kanilang pinuproblema, at yun ay ang maging Supreme Commander daw itong si Kyoka, ika na nga nito sa kanila ng buong kadesididuhan, at babaguhin niya raw lahat ng patakaran na meron ang kasalukuyang Demon Defense Force. Pupuksain lahat ng Shuki, poprotektahan sila Aoba, at lalong-lalo ay hahanapin ng lunas sa mga ito. Napangiti na nga itong si Aoba sa mga ipinangako ni Kyoka, na maging si Yuki ay lubos ding kinatuwa. Bago umalis ay pangmalakasang yakap na nga ang ibinigay ni Aoba sa kapatid niya, sabay nagbigay ng isang hair clip kay Yuki at ayusin nga raw nito para sa kanya. Dito humiwalay na nga si Aoba sa kanila habang itong bida naman natin ay pinanggako na tutulungan ang kanyang ate. Ayon kay Yuki ay nais niya lang naman daw na maging hero noong una, ngunit hindi na nga lang daw basta pagiging hero ang pinaglalaban niya ngayon. Ngunit ang gamutin ng kanyang ate, na siya na nga raw rason ng paglaban niya ngayon. Kalaunan ay nakatulog na nga ang ating bida, at syempre papahuli ba naman itong si Tenka na pumunta na naman nga kay Yuki sa kasariwaan ng umaga, na lubos na gulat na nga at ano na naman daw ginagawa ng dalaga sa kanyang kwarto ng ganoon kaaga. Di ba nga sabi ko sa'yo sisingilin kita ng reward kapag okay na ako, banat naman nga sa kanya ni Tenka. Ngunit di pa man na nakakapag-moment ang dalawa ay bigla nang lumutang sa eksena itong si Kyoka na naabutan sila sa kwartong magkapatong. Dahil dito ay agad nang nagpaalam itong si Tenka at kita-kits na nga lang daw ulit dito sa binata next time. Rason naman nga agad si Yuki na basta na lamang daw bumisita sa kanya si Tenka, at naghilo lang naman daw sa kanya wala nang iba. Habang itong si Kyoka naman ay tila nag-init na naman lahat ng iinit at mukhang di peren nga raw ito natututo sa leksyon nito kung kanino lang siya kung sino ang master niya, at maagang banatan na naman nga ang naganap sa dorm, hihi. Pakalabas ay lubos pinagtaka na nga nila Hamari at bakit parang laspag na agad itong si Yuki sa umaga pa lang naman daw. Rason naman nga ng binata na kasalanan daw ng kanilang commander, sabay change topic na nga at ano raw ang kailangan sa kanya ni Hamari. Dito na nga inilahad ng dalaga na nais niya raw mas lumakas pa, at maging mas kapaki-pakinabang lalo na sa kanilang commander. At para mangyari nga raw ito ay kakailanganin niya ang tulong ng ating bida, na kalaunan ay pumayag na nga rin. Habang sa gilid naman ay pang-ising-isi itong si Shusho, at di pa nga raw oras para siya ay gumalaw. Base nga raw sa research niya noong nasa ospital siya, ay tila digmaan ng pag-ibig, na kailangan mong pagplanuhan at diskartehan. Kaysa maging clingy, ay kailangan niya nga raw maging mailap, sabay palabas pa nga ng isang graph ukol sa kasalukuyang estado nila sa puso ni Yuki. At kung di nga raw niya gagamitin ang kanyang brain, ay siguradong matatalo siya sa game, abat may mga paganon si ate Shushu mong dalulo, hihi. Bigla na nga lang nakaramdam ng mga kalaban nitong si Nei, na siya nang agad ding pagrespo ng buong 7th Squad Demon Defense Force, kasama ang bida nating umitim na tuhod kakaluhod kay ate Kyoka mo. Habang sa malayo ay nakatanaw si Aoba na tanging iniisip ay paano mililigtas sila Coco at Yuno. Pero bago yan at kung sakaling may season 2 man ay mag-like at subscribe ka na Lods para updated ka sa channel ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K, twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po.
mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.